Magandang araw! Ako si Alea Cassandra Dindurin sa Grade 5 St. Ignatius at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng Ibong Adarna. Pero bago tayo magpatuloy ay dapat alamin muna natin ang kahulugan ng apat na tong salita. Una ang himaton, pahiwatig o palatandaan na maaaring gamitin upang mahulaan ang isang bagay. Pangalawa, lumalala, lalong tumitindi o lumulubha, karaniwang ginagamit sa sakit, problema o sitwasyon. Pangatlo, umugin, ulitin ng paulit-ulit o gawin ng madalas. Pang-apat, nagpupuyos, matinding galit o damdamin na parang nag-aalab sa loob. Ngayon, samahan niyo ako magbasa ng kwento ng Ibong Adarna na itinakda ni Jose Siusiu at muling isinaayos ni Mario Gis Tungol. Ang Ibong Adarna. Sa lahat ng uri, anumang korido, kwento, lagi nang nananalo at kinagantimpalaan ang mga taong may busilak ang puso at nagdarusa naman ang mga masasama. Sa ganitong buod, umiikot ang kasaysayan ng Ibong Adarna. Ang may mabuting puso ay matiisin, mapagmahal at nanalig sa puong may kapal. Ang masama naman ay batbat ng kabalakyutan ang pagkatao. Ang kasaysayan ay nangyari sa kaharian ng Bourbania. Ang hari rito ay si Haring Fernando. Ito ay mayroong 3 anak na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Sa 3 ito, si Don Juan ang pinakamamahal ng hari sapagkat siyang bunso at masasabing may magandang kalooban. Isang araw, pinulong ni Haring Fernando ang 3 anak o prinsipe. Tinanong niya ang mga ito kung ang ibig nila ay magkorona o magpare. Waring isang gusto ng magkakapatid, gusto nilang lahat ay humawak ng sitrot korona. Itong naging dahilan kung bakit bawat isa sa kanila ay pinaturuan ng hari kung paano ang humawak ng espada at ipagtanggol ang sarili. Siyang-siyang hari sapagkat madali namang matuto ang mga anak nito. Isang gabi, nagkaroon ng isang malabangut-ngut na panaginip ang hari. Ang kanyang anak na si Prinsipe Juan ay pinaslang ng 2 katao at inihulog ang bangkay sa isang malalim na balon. Matindi ang epekto na panaginip sa hari sapagkat naratay siya sa banig ng karamdaman. Labis na dinamdam niya ang panaginip na iyon. Dahil sa karamdaman ng hari, maraming manggagamot ang ipinatawag sa kaharian, ngunit isa man ay walang makapagbigay ng tamang lunas. Lalong lumala ang sakit nito. Sa pagdaraan ng mga araw, mayroong isang matandang mediko na kabud na lamang dumating sa kaharian. Alam nito kung anong maaring makagamot sa hari. Sinabi ng mediko na ang sakit ng hari ay buhat sa isang masamang panaginip at ang tanging makakalunas lamang nito ay ang awit ng Ibong Adarna. Ang Adarna ay makukuha sa bundok ng Tabor at sa punong kahoy ng Piedras Platas siya humahapon. Kung araw, siya ay wala roon sapagkat gabi lamang siya humahapon para umuwi. Paliwanag ng mediko. Binigyan diin pa ng mediko na ang Adarna ay isang engkantada. Natagbubilin ito ng ipakuha po ninyo ang ibon sa madaling panahon at ang inyong sakit ay tiyak na gagaling. Naniwala naman ang hari kung kaya't inatasan niya ang panganay na prinsipeng anak na si Don Pedro. Walang atubiling sumunod naman si Pedro.
tumalima siya kaagad. Umabot ng 3 buwan ang paglalakbay ni Don Pedro bago niya inabot ang bundok ng Tabor. Tamang himatin sa kanya, may nakita siyang punong kahoy na kaaya-ayang hitsura. Ang mga dahon ay kumikislap at kumikinang na parang diamante. Dahil sa katangiang ito ng punong kahoy, nagtumibay ang paniniwala ng Prinsipe Pedro na doon nga humahapon ang ibong Adarna. Papalubog na ang araw nang dumiting ang kawan ng mga ibon. Ngunit isa man ay walang dumapo sa punong kahoy. Minabuti ni Pedro na magpahinga siya sa ilalim ng punong kahoy at naipasya nito sa sarili na sa kinakabukasan na niya ipagpapatuloy ang paghanap sa Adarna. Isinandal niya sa puno ang pagod na pagod nitong katawan. Masyado siyang nangalay sa paglalakbay. Sa pagkakasandal niya, dinalaw siya ng matinding antok at tuluyan na ng halik sarap ng pagtulog. Kalaliman na ng gabi, dumating ang Adarna at tulad ng nakagawian, dumapo ito sa Piedras Platas. Ipinagaspas nito ang kanyang mga balahibo upang palitan. Tunay na ang kanyang tinig ay kaiga-igaya at magandang pakinggan. May isang ugali ang ibong Encantada na pagkatapos na kumanta, ito ay umiipot at saka makatulog na. Ang ipot ng ibon ay tamang-tamang dumapo sa ulo ni Pedro. Biglang-biglang katawan ng kasandal ni Pedro sa punong kahoy ay naging bato. Tapos, ang maliligayang araw ni Pedro. Lumakad ang 1 taon, nabalisa ang hari, hindi dumarating si Pedro. Tinawag ng Haring Fernando si Don Diego. Malinaw ang magiging misyon nito. Hulihin nito ang ibong Adarna at hanapin si Don Pedro. Buong pusong sumunod ang Prinsipe Diego. Noon din ay lumakad ito. Ngunit sa kamalasan nito, ang kanyang kapalaran ay natulad sa kanyang kapatid na si Don Pedro. Ito ay naging matigas ding bato. Bigo na naman ang hari na magamot ang kanyang karamdaman. Si Don Juan man ay labis na nababagabag sa kung anong sinapit ng kanyang 2 nakakatandang kapatid. Ipinasya ni Don Juan na dumulog na sa kanyang amang hari at humingi ng pahintulot na siya naman ang lumakad. Alamin ang nasapitan ng 2 kapatid at higit sa lahat, hulihin at iuwi ang Adarna. Sa pagsusuma ni Don Juan, may 3 taong singkad na rin na hindi humuuwi ang kanyang mga kapatid. Ipinaliwanag na mabuti ni Don Juan ang kabuuang layunin ng kanyang pakay. Sa simulay, medyo atubili ang Haring Fernando. Ayaw niyang mawalay sa kanyang paningin ang butihing si Don Juan. Mahal na mahal niya ito. Mahusay ang mga katuwiran na inihayag ni Don Juan. Dahil dito, nakita ng hari ang punto ng anak. Mahalaga nga pala itong lumakad. Pinahintulutan na niya itong lumakad. Binasbasan niya si Don Juan bago ito lumisan. Sa paglalakbay ni Don Juan, 5 tinapay lamang ang ibinaon nito. Sa paglalakbay niya, hindi mawala sa isipan ni Don Juan ang Birheng Maria. Eksaktong 1 buwang paglalakbay si Don Juan nang kainin ang 1 tinapay. Nagpipinitensya siya kung bakit 1 tinapay lamang ang kinain. Ito ay upang makita niya ang ibong Adarna.
Siya na lamang ang nalalabing tanging pag-asa ng ama, kaya kinakailangan tiyak ang mga hakbang nito. Lumipas ang 4 na buwan sa 5 tinapay na baon niya. Isa na lamang ang natitira. Palibhas ay nananampalataya si Don Juan sa mahal na Berhen. Sa tulong nito, maluwalhati siyang nakarating sa ibabaw ng bundok ng Tabor. Sa itaas ng bundok, nakatagpo si Don Juan ng isang matandang kitungin o leproso. Humihingi ito ng limos sa kanya. Likas na may busilak na damdamin si Don Juan, kaya ang nalalabing isang tinapay nito ay ipinagkaloob niya sa matandang kitungin. Tinanong ng matanda kung ano sadya ni Juan. Sinabi ni Juan ang dahilan ng kanyang paglalakbay. Hinahanap ko po ang aking 2 kapatid na sina Don Pedro at Don Diego at ang ibong Adarna na siyang tanging lunas sa matinding karamdaman ng aking ama. Ani Juan sa matanda. Pagkatapos mapakinggan ng matandang leproso si Juan, ito ay mahigpit namang tinagubilinan si Juan. Makinig ka sa akin ng mabuti. Lahat ng aking sasabihin ay isaulo mong maigi upang makaiwas kang maging bato na katulad nangyari sa 2 mong kapatid. Anang matanda kay Juan. Ipiniliwanag din ng matanda kay Juan sa paglalakad nito ay makikita siya ng isang punong kahoy na kaiga-igaya ang anyo. Ito ay hindi dapat matitigan ni Juan at huwag titigil o hihimlay sa ilalim nito. Kung hindi, siya ay mamamatay sa bandang ibaba. Kapag tumingin si Juan, anang matanda, makikita ito ng isang kubong bahay. Sa bahay na ito, dapat magpunta si Juan sapagkat may magtuturo sa kanya kung saan nananahanan ang ibong Adarna. Pagkapaliwanag ng matanda, inabot niya kay Juan ang isang kapirasong tinapay na naunang iminigay ni Juan sa kanya. Sinabi nitong dapat na kunin ni Juan ang tinapay upang may makain ito sa daan. Ngunit tumanggi si Juan at sinabi niyang, "Mula pa po sa aking pagkabata, ang aking nailimos na ay di ko na muling kinukuha." Wala nang inaksayang panahon si Don Juan, karakang lumakad na siya hanggang sa marating ang Piedras Platas. Pakiramdam ni Juan, naiengkanto siya ng punong kahoy na ang dahon ay parang ginto. Ngunit nilabanan niya ang unti-unting pagkakaengkanto niya. May bigla siyang naisip. Mula sa kanyang kinaroroonan, tumingin siya sa ibaba at nakita nga niya ang isang bahay. Pinuntahan niya at sinalubong siya ng isang matandang ermitanyo. Magiliw siyang tinanggap. Ipinaghain ng ermitanyo si Don Juan. Ang inihain sa kanya ay ang tinapay na inilimos ni Juan sa leproso. Saglit na namangha siya. Paanong tinapay na ipinagkaloob niya sa kitungin ay mapunta sa ermitanyo? Si Juan na rin ang sumagot sa katanungang sumilang sa kanyang isip. Naisip niya na ang ermitanyo ay parang ang Panginoong Hesukristo. Nag-usap ng masinsinan ang dalawa. Sinabi ni Juan sa ermitanyo kung anong sadya nito. Natanto ng matanda ang pakay ni Juan kung kaya't sinabi niya ang paraan kung paano mahuli ang ibong Adarna. Kapag kuway, kumuha ng 7 dayap at isang matalim na labaha at ang matanda. Ibinigay niya ito kay Juan. Ang mga ito ay ang panlaban o gamot sa ibong ikantada. Tuwing kakanta ang Adarna, kailangang sugatan ni Juan ang katawan nito. Sa bahagi na sugatan,
Kailangang patakan ito ng katas ng dayap upang hindi makatulog. Ang sugat na napatakan ng katas ng dayap ay mahapdi, kung kaya't maski na gaano katindi ang antok, ito ay mawawala. Pagkatapos na makakanta ng 7 awit ang Adarna, ito ay iipot o magbabawas. Kailangan umilag si Juan sapagkat kapag naiputan ito, siya rin ay magiging bato. Ang huling ibinigay ng matanda kay Juan, bukod sa 7 dayap at labaha, ay ang sintas na lantay na ginto. Ang kanyang payo kay Juan ay, kapag nahuli mo ang Adarna, ang ipantali mo sa kanya ay ang sintas na ipinagkaloob ko sa iyo. Tinandaan lahat ni Juan ang mga sinabi ng ermitanyo. Batid nitong tao sa puso ng matanda ang pagtulong sa kanya. Hindi kailanman siya nagduda sa lahat ng mga tinuran nito. Pagkaraang makapagsalamat si Juan, kaagad na lumakad ito. Madali niyang natuntun ang Piedras Platas. Sa ilalim nito, siya ay naghintay. Hindi nainip si Don Juan. Dumating nga ang Adarna. Minagmasdan niya itong mabuti. Nagpalit ng mga balahibo ang Adarna at saka nagsimulang kumanta. Sa unang kanta ng Adarna, dinalaw na ng antok si Juan. Kinuha niya ang labaha at sinugatan ang kaliwang kamay. Pinatakan niya ito ng katas ng dayap. Nawala ang antok ni Don Juan. 7 beses na kumanta ang Adarna at 7 ulit ring hiniwa ni Juan ang kamay nito at pinatakan ng katas ng dayap, katulad ng paglalarawan sa kanya ng ermitanyo. Sa ika-7 kanta ng Adarna, ito ay umipot. Mabilis na umilag si Don Juan, hindi siya nasapul ng ipot ng ibon. Sinuwerte siya. Natulog na ang Adarna, nadilat ang mga mata at nakabuka naman ang mga pakpak. Iyon ang hinihintay na sandali ni Juan. Maraming umakyat sa puno at nang maabot na niya ang ibon, kaagad na sinunggaban ang mga paan nito at dali-daling tinalian ng sintas na ginto. Hindi nakawala ang Adarna. Dinala niya ang Adarna sa ermitanyo na kaagad namang kumuha ng hawla upang isilid ang ibon. Inutusan ng ermitanyo si Don Juan na kumuha ng tubig at buhusan ang 2 batong anong tao na nasa paanan ng punong kahoy. Kaagad na tumila. 5. Si Don Juan. Laking pagkamangha niya, ang mga bato ay naging tao. Ang mga ito ay ang kanyang 2 kapatid na sina Don Pedro at Don Diego. Sabay-sabay na nagpunta ang 3 sa ermitanyo. Sila ay pinakain at saka ginamot ang mga sugat ni Juan. Pagkapahinga, pinauwi na ng ermitanyong magkakapatid at pinagbili ng huwang magtataksil o maglililo ang isa't isa sa kanila. Datapwat, ang tagubili ng ermitanyo ay parang dumapo lamang sa mga bining tainga nina Pedro at Diego. Nang papauwi na silang magkakapatid, isang masamang balak ang naisip ng 2. Pinagtulungang umugin nina Pedro at Diego si Juan. Wala itong nagawa dahil sa lakas ng mga kapatid. Kinuha nina Pedro at Diego ang Adarna at dinala ito sa hari. Gayunman, pagdating nila sa hari, lugong-lugong ibon. Ayaw nitong humungi o kumanta sapagkat walang tunay na kumuha sa kanya. Labis na nagtaka ang hari, lalong lumubhang kanyang kalagayan. Hindi na kumukanta ang ibon. Wala pang kanyang bunsong si Don Juan. Nilalamon siya ng unting-unting paglala ng karamdaman at pangungulila sa anak ni si Juan. Samantala,
Dahil halos bugbog sarado ang inabot ni Juan sa dalawa nitong kapatid, halos hindi siya makagapang. Mataimtim na nanalangin si Juan sa mahal na Birhen Maria na tulungan siya sa gayong kalagayan. Parang tinugon naman ang kanyang panalangin. Isang matandang lumapit sa kanya at hinilot niya ang kanyang buong katawan. Gumaling lahat ang kanyang mga sugat at pasa. Ganap na nakatayong nakalakad na siya. Kailangan niyang makauwi kaagad. Labis na sinasaklot ng matinding pangamba na baka hindi na niya abutang buhay ang kanyang amang hari na noon ay halos hindi na makagalaw. Kaagad na nakarating si Juan sa kaharian. Pagdating niya, nagpalapit agad ng balahibo ang Adarna at nagsimula ng pagkanta. Ang kanta niya ay naukol sa mga paghihirap na sinapit ni Don Juan. Dahil sa mga kagagawan, ang kanyang nakakatandang kapatid 7 beses na kumakantang ibon at 7 beses ding nagpalit ng balahibo. Katulad ng dapat asahan, gumaling ang hari. Nagbalik sa dating lakas at sigla ang kanyang katawan. Ang katuwaan niya ay biglang pinangimbabawan ng pagkapuot kina Pedro at Diego. Sapagkat nalaman niya ang ginawa ng dalawa kay Juan, pinulong ni Haring Fernando ang konseho. Nagkaisang mga kasapi ng konseho na parusahan dalawang magkakapatid. Ipinagtibay nila na ipatapon sina Pedro at Diego upang hindi makasama ni Juan. Dapat ay matuwa si Juan sapagkat makaganti siya sa kanyang mga lilong kapatid. Ngunit nanaig sa kanya ang kabusilakan ng danamin. Ang dugo ay mas matibang sa tubig. Ipinakiusap niyang huwag na parusahan ang kanyang kapatid. Tutal naman, nakarating na siya at kumaling na ang hari. Napagtanto ni Haring Fernando ang sinabi ni Juan. Pinakinggan niya ang pagkiusap nito, sapagkat ang Adarna ang dahilan ng pagaling ng hari. Pinabantayan niya sa magkakapatid ang ibong Adarna. Binigyan diin nito na sinuman ang magpapakawala sa ibon ay kanyang ipapatay. Likas yatang may katutubong kasamaan sina Pedro at Diego. Isang gabi, nagkataong ang bantay ay si Juan. Magbubukang liwayway, nakatulong ng mahimbing si Juan. Marahang lumapit si Pedro sa ibon at ito ay kanyang pinakawalan. Pabilis na lumipad papalayo ang Adarna sa kaharian ng Barbanya. Gayon na lamang ang pagtataka ni Juan na mabilising nito. Wala ang Adarna at alam niyang parusa sa sinumang magpapabaya sa pagbabantay. Sinaklot ng matinding pagkatakot ang kanyang buong pagkatao sa parusang igagawad ng kanyang amang hari. Pabilis na gumawa ng pagpapasya si Juan. Noon din siya ay umalis at nagpunta sa bundok. Nagsing ang Haring Fernando, wala sa hawla ang Adarna. Galit ang nakapadha sa kanyang muka. Tinanong niya kina Pedro at Diego kung sino ang nagpawala sa Adarna. Ang kanilang sagot ay si Juan. Akala ng dalawa ay naisahan nila si Juan. Ngunit inutusan sila ng hari na hanapin siya. Natagpuan ng dalawang kanilang hinahanap na si Juan sa bundok ng Armenia. Gayunman naisip nila Pedro at Diego na kung isasama nila si hari si Juan, tiyak na malalaman ng hari ang kalapastangang kanilang ginawa kay Juan. Ito ang dahilan kung bakit minarapat na nilang magsama-sama na silang manahanan sa bundok ng Armenia. Isang araw, ang tatlong magkakapatid na prinsipe ay nakakita ng isang balon. Gusto ni Juan na matarok ang ilalim ng balon. Ngunit sinansala siya ni Pedro. Kailangan siyang mauna sapagkat siyang pinakapanganay.
Kumuha sila ng isang mahabang lubid, hinawakan ni Pedro ang dulo ng lubid at dahan-dahang nagpapahihulog siya sa ilalim ng balon. Datapwat may 30 dipa pa lamang siya sa ilalim ng balon at hindi pa inaabot ang kalaliman nito. Tinangtang na niya ang lubid, hudyat iyon para hilahin siyang paitaas nina Don Diego at Don Juan. Ang sumusunod na nagpatihulog habang mahigpit na nakapit sa lubid ay si Don Diego. Dahil sa madilim ang ilalim ng balon at nakakatatlong dipa pa lamang siya, tinangtang na niya ang lubid. Umahon na siya. Si Juan ang sumusunod na nagpatihulog sa balon. Umabot siya ng 100 dipa nang makarating siya sa pinakapundot kalaliman ng balon. Nalag niya ang tali buong lubid. Naglakad-lakad siya. Nakarating siya sa isang pinto na kagyat niyang binuksan. Walang kilatis na nakapasok siya. Isang kampo ang kanyang namalas. Nagmasid-masid at palakad-lakad siya hanggang sa makarating sa isang bahay. Nakita niya ang isang magandang prinsesa na ubod ng ganda. Ang pangalan ng prinsesa ay Juana. Iniligtas niya si Juana mula sa kamay ng higante. Pinutas niya ang buhay ng higante. Hinayaan ni Juan na umalis si Juana. Ngunit nag-aatubili siya. Hindi niya basta-basta maiiwan ang kanyang bunsong kapatid na si Leonora. Ang nagtatangan naman kay Leonora ay isa serpienteng mabagsik na maraming ulo. Naghamok sina Don Juan at ang serpiente. Ngunit sa malas ay hindi matalo-talo ni Juan ang kalaban. Bawat ulong matagpas ni Juan sa serpiente pagkatapos na umilindang ay lumulukso at kumakabit mula sa katawan nito. Nalulugami na si Juan sa pakikihamok. Tatanghalin siyang bangkay kapag hindi niya natalong serpiente. Nakita ng prinsesa ang walang kalaban-laban kalagayan ni Juan. Mabilis na initsahan nito ng balsamong nasa botelya. Sabi nito na sa bawat ulong may 7 ulong serpiente. Matatagpas niyang ay buhusan niyang balsamo. Pinaghibayo ni Juan ang kanyang pakikihamok gaya ng sinabi sa kanya. Pinubuhusan niya ng balsamo ang ulong na tagpas niya. Nagpupuyos sa galit ang serpiente. Ang 6 na ulo niya ay tagpas na at isa na lamang nalalabi. Kailangang madulog na niya si Juan. Panayang banat at wasiwas ng serpiente, ngunit mabilis na umilag si Juan. Hindi siya mapuruhan na kukuha ng tiempo si Juan. Ang nalalabing 7 ulo ng serpiente ay mabilis na nalagtagpas at kanyang matalim na sandata. At ang nalalabing balsamo ay sa kanya binuhos na lahat sa serpiente. Yari ang serpiente. Nagkikisay ito. Sa kataratahan, ang nagdala ni Leonora ay ang kanyang lobo. Tanging libangan nito. Naiwan niya sa ibabaw ng mesa ang kanyang sising na diamante. Isa-isang tinalian ni Juan sina Prinsesa Juana at Prinsesa Leonora. Kapag dakay, tinagtang niya ang lubid. Hinila ni na Pedro at Diego ang lubid pa itaas. Nakagusto ka agad si Pedro kay Leonora pagkakikita nito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Pedro na kakaibang damdamin ang lumukob sa kanya. Papaalis na silang 5 ng maalala ni Leonora ang singsing na diamante. Nagkusang loob si Juan na siya ang kukuha ng singsing. Mula itong nagpapaba sa balon.
gustong may 10 dipa pa lamang mula sa pagkababa ni Juan sa loob ng balon. Dipa pa lamang mula sa pagkakababa ni Juan sa loob ng balon, biglang pinutol ni Pedro ang lubid. Labis na nalungkot si Leonora sa nangyari kay Juan. Nang sila'y palakad na, biglang niyang inuhulog sa balon ang lobo at pinagbilinan na kailangang tulungan niya si Juan. Tumango ang lobo. Magaang nakarating sina Pedro, Diego, Juana at Leonora sa Berbanya. Si Diego ay kinakasal kay Juana. Nabigo naman ang pag-iibig ni Pedro kay Leonora. Siya ay humingi ng 7 buwan para tuparin ang kanyang panata bago siya pakasal kay Pedro. Sumang-ayon naman si Pedro. Ang totoo, walang panata si Leonora. Ginawa lamang niya ang gayong alibay sapagkat hinihintay niyang pagdating ni Juan. Pagdating ng lobo sa kinaroroonan ni Juan, kinamot niya ang kaming Juan ng tubig na kinuha sa ilog ng Jordan. Kinuha ni Juan ang singsing ni Leonora at naglakad na pabalik sa Berbanya. Sa paglalakad ni Juan, nakaramdam siya ng pagkahapo. Humimlay siya sa isang punong kahoy at nakatulog. Siya naman pagdating ng ibong Adarna, dumapo ito sa taas ng punong kahoy nang kumakanong kay Juan. Nag-ayos ng balakibong ibon at nagsimula na naman sa pagkanta. Sa ganda ng kanta, nagising si Juan at matamang pinakinggan niya kung ano ang inaawit ng ibon. Ayon sa kanta ng ibon, si Juan ay naalala ni Leonora, ngunit mayroong pang mas magandang kaysa sa kanya. Ito ay si Doña Maria Blanca, na anak ni Haring Salermo na kaharian ng Delos Cristal. Si Maria ay ipagkakapuri ni Juan sa kanyang amang si Haring Fernando. Ani pa ng kanta ng Adarna, 3 taon na naglalakad si Juan, pero hindi pa rin niya natagpuan ang Delos Cristal. Hindi niya malaman kung saan lupalong ito ng daigdig. Ngunit hindi rin alam ng matanda kung nasaan ang kaharian. Nagbigay ng mahalagang mungkahing matanda kay Juan. Pinapunta niya sa Juan sa ika-7 bundok na kung saan nanirahan ang isang ermitanyong may 500 taong gulang. Binigyan si Juan ng matanda ng kapirasong damit ng kanyang ipapakita at sa sandaling makatagpo niya ang ermitanyo. Ganun nga ang ginawa ni Juan. Pagkakita niya sa ermitanyo, inalabas nito ang isang kapirasong damit na bigay sa kanya ng matanda. Namanghang ermitanyo pagkakita sa damit, sabay na bulas-las na, "Jesus na Panginoon ko, ngayon ko lamang makita ang baro mo." Maliwanag kung gayon na ang matandang nakatagpo ni Juan ay ang Panginoong Hesukristo. Ipinaliwanag ni Don Juan ang kanyang pangunahing hinahanap. Mabait ang ermitanyo. Tinawag niyang lahat ang mga hayop sa gubat, ngunit isa man ay walang nakaalam sa kaharian ng Delos Cristal. Saktong 800 taong gulang, magaan na narating ni Juan ang kinaroroonan ng ermitanyo. Tinawag na may 800 taong gulang na ermitanyo ang lahat ng ibon at isang nila, at higit sa lahat si Doña Maria Blanca na sa paglarawan ng Adarna ay higit na matingkad ang kagandahan. Sumakay si Juan sa likod ng agila. May 1 buwan silang lalakbay bago nila narating ang kahariang hinahanap. Inilibang ng agila si Don Juan. Nagsalita ang agila na kailangang tandaan ni Juan ang lahat ng kanyang mga habilin. Ang bilin ng agila: "Mamayang ika-4 ang 3 prinsesa ay maliligo at nakadamit ng kalapati. Ikaw ay magtago at huwag pakikita." Pagkasabi nito ay lumipad na ang agila. Iniwa na si Juan, tapos nang tungkulin ng agila. Sabay-sabay na naligo ang 3 ginawa
naman ni Juan ay tinagong damit ni Doña Maria. Pagkaraan ng mga ilang sandali, natapos na silang maligo. Kanya-kanya na silang suot na damit, ngunit hindi matagpuan ni Maria ang damit nito. Nagalit siya ng gusto. Pagkaraan ng isang oras, lumabas si Juan, sabay na lumuhod sa harap ni Maria, na animoy isang maamo at nagsusumang kordero. Bakod sa palasyo, ang mga iyon ay pulos na taong naengkanto ng kanyang ama. Ang mga taong naging bato ay pulos ng mga prinsipe, kabalyero at konde. May malasakit ang tinig ni Doña Maria na nagpatuloy ng ganito. Mamayang 5 ang aking ama ay magigising at ikaw ay makikita. Kapag ikaw ay tinanong kung ano ang sadya mo rito, sabihin mong hingi mo ang kamay ng isa sa mga prinsesa. Kapag niyaya ka niyang pumanhik sa palasyo, tumanggi ka sapagkat tiyak na mamamatay ka. Kung ikaw ay magpatuloy, kahit na anong ipagawa sa iyo ay tanggapin mo, ako ang bahala. Pagkaalis ng mga prinsesa, nagising si Haring Salermo, kagad na nakita niya si Juan. Tinawag ni Haring Salermo ang isang utusan ang pagkuha ng isang salop na trigo. Mahigpit ang pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo kay Juan. Ang sabi ng hari, ang bundok na iyon ay iyong tibagin at patagin. Pagkatapos ay isabog mo itong trigong hawak ko. Ngayong gabi rin ay iyong anihin at gawing tinapay. Ang tinapay na iyong magagawa ay gusto kong makita bukas ng umaga sa aking hapagkainan. Pagkuha ni Juan sa trigo, dali-dali na itong umuwi ng bahay. Si Haring Salermo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng mahika negra, samantalang si Doña Maria ay mahika blanca naman ang taglay nito. Nagsadya ng hari ang kastilyo kasama si Don Juan. Nagtataka at naggulungihanan si Haring Salermo kung saan nakukuha ni Juan ang kanyang kapangyarihan. Ngayon lang siya natatalo. Sa pamasyal ng dalawa, nahulog ang singsing ng hari sa dagat. Inising ni Maria si Juan mula sa mahimbing na pagkatulog. Napatad muli si Maria kay Juan. Dahil sa pagmamadali ni Juan, umilandang ang dulo ng isang daliri ni Maria. Ayaw na ni Juan na maulit ang kanyang pagkakamali. Hindi na siya natulog. Inabangan niya ng husto ang prinsesa. Walang nautos ang hari kay Juan. Ang dahilan ng pagpapasundo niya kay Juan ay upang pamiliin kung alin sa kanya ang 3 anak na prinsesa ang gusto nito. Handang ipakasal ng hari kay Juan ang sinumang prinsesang mapipili niya. Ang mga mukha ng prinsesa ay hindi pinakita kay Juan. Ang mga pinakita lamang kay Juan ay ang mga daliri ng prinsesa na ipinasok sa butas. At matagal na naghihintay na si Leonora ay lumapit kay Don Juan. Dahil dito, nalimutan ni Juan si Maria. Tinakda kapag daka ang kasal ni Juan at Leonora. Pagtataliing puso na lamang sina Juan at Leonora nang dumating si Doña Maria na manghat at inakala ng lahat na dumalo sa napipitong kasal ng dalawa ng animoy, isang emperatris na marangal. Magandang ang gayak ni Maria at litaw na litaw ang iwing karikta nito. Lumilinaw ang kahapon at nakakahugis ang katotohanan. Mas mahal ni Don Juan si Maria kaysa kay Leonora. Sa wakas, hindi rin nabigo ang sobrang pagkakagusto ni Don Pedro kay Leonora. Silang dalawa rin ay tuluyang nagpakasal.
Si Don Juan naman ay nagpakasal kay Don Maria. Pagkaraan nito ay umuwi na sila sa kaharian ng Deus Cristal. Sila ang tinanghal na hari't reyna doon. Pinamunuan nila ang kaharian na makatao, makatarungan at higit sa lahat makadiyos. Dahil sa sila ay ang mga pinunong hindi mapagsamantal sa poder, sila ay minahal ng taumbayan. At yan ang buong kwento ng Ibong Adarna. Nakinig ba kayo? Sana. Kaya bawal maging masama at laging maging busilak ang puso. Paalam!